So, ayan o, mga kagandang buhay, kasama ko ngayon yung aking manager at yung aking assistant at ako po ang videographer nila. So, welcome po sa vlogs ni Manager Bio. Sana maraming tanong ng mga bagay-bagay na sasagutin ni Manager Bio at kasama rin po ako. Dahil ako po lagi ang mentor. So, maasahan nyo po mga kagandang buhay na pag sinuportahan nyo ang vlogs ni Manager Bio, marami po talagang mga talents at mga ideya ang makukuha ninyo dahil sa likod po ng kanyang vlogging ay nandito po si Sol's Gandang Buhay. Dahil hindi ko na po kaya na i-feature lahat ng mga details tungkol po sa pag-go-grocery. Kaya in behalf of me, si Manager Bio po ang magbibigay ng mga informative video sa inyo para po sa bigasan, rolling store at sa grocery po na negosyo. Kaya sana po suportahan nyo dahil dito sa tabi niya, ayan, pag wala si Manager Bio, si MJ po, ang nagbabayad sa ating mga deliveries. Dahil minsan si Manager Bio talaga naglalako. So, hi naman kayong dalawa! Oh, diba hindi pwede pong maging successful ang ating negosyo kung wala po talaga tayong maasahan ng mga tao. So, yun, samahan ko si Manager Bio ngayon para talakayin kung magkano ba talaga ang puhunan na pwedeng meron ka para makapag-umpisa po ng grocery wholesale business. Mga kahanap buhay. So, ang vlogs natin ngayon ay sasagutin natin yung tanong ng subscriber natin kung magkano nga ba yung puhunan na kailangan para makapagsimula ng wholesaler na grocery store. So, sasagutin natin ngayon, kasama natin yung assistant natin, si Ma'am MJ. Oh, Ma'am. Hi po. Okay, mga kahanap buhay. So, marami tayong customer. Ito talaga pag wholesaler ka, dinadayo ko ng mga tao. Hinahanap kasi nila yung mga mamabang presyo. Kahit iso yan, kabalik at babalik sila yan. Lalo't maganda si MJ, no? Maganda sa loob. Oo, di ba? Humble si MJ. So yan ang gusto ng mga customer eh. Pugi at magaganda yung ating mga empleyado, no? Okay lang ako pagtulog. So, naalala mo ba, Jay, kung paano ba tayo nagsimula dito sa store na ito? Opo, Manager. Nag-umpisa po ito noong December 2018 po. At yung store po talaga natin noon ay wala pa po talagang laman. Kaya tayo po talaga yung nag-set up dito at nag-display ng mga stocks natin. Yun. So, ako, naalala ko na nagsimula dito sa store, talagang wala pa talagang kalaman-laman itong store natin. Saka walang mga ahente na pumupunta dito sa store natin. So, ano ba yung ginawa na strategy ni Ma'am Sol, yan ang buhay? So, yung ginawa namin, inaya niya ako, pumunta kami doon sa Metro Calibo, pumunta kami sa mga malalaking mga grocery store o yung nagpapa-wholesale, saka mga mura na mga grocery store. So, kumuha kami doon ng mga items na ilalagay natin o inilagay namin dito sa store. Ay, yung na-purchase namin ni Ma'am Sol's Gandang Buhay dun sa Metro Calibo is 700K. Pagkatapos, yung dumating dito yung mga stocks na iyon, pinagtulungan namin yung MJ tsaka yung mga kasama namin na i-display yung mga stock doon sa loob. So, anong kinalabasan, Jay, nung pag-display natin ng mga stock na yun? Nakita ko na talagang kulang pa rin yung mga stocks natin at maluwag pa rin yung store natin. Kaya kailangan po talaga na marami pa talagang stock na dapat ilagay. So, nangyari doon mga kahanap buhay kung bakit maluwag pa yung mga display natin dito sa store na worth of 700,000 kasi yung kinuha namin ni Ma'am Sol doon sa Calibo, Metro Calibo, is tag-iisang box lang muna. Yun yung nangyari. Kaya medyo maluwag kasi malalaki talaga yung mga stante natin. Kaya medyo maluwag talaga yung mga display na yun. Kaya sa 700,000 po na iyon, kulang pa rin po talaga yung mga stock namin, kulang pa yung mga stock ng sabon, yung mga shampoo, yung mga sardinas at yung ibang klase pa po ng mga items. So talagang kulang talaga yun mga kahanap buhay kasi ang mga customer is naghahanap pa ng mga kailangan nila na talagang wala tayong stock dito sa store natin. So ang strategy po ni Sol's Gandang Buhay na mag-purchase po muna sa Calibo ay nakapagbigay daan po iyon para makakuha na po kami ng mga ahente. Kaya marami na pong mga ahente yung pumupunta po dito sa amin.
Yes, mga kahanap buhay. So, yun talaga yung magandang mga tactics na ginawa ni Ma'am Souls Ganang Buhay. So, mas mura talaga pag direkta tayo sa ahente. Okay, so dahil sa 700k na pinorchase namin ni Ma'am Souls Ganang Buhay, nagkaroon tayo ng mga display, sari-sari ng mga display. Tsaka yun, doon nag-umpisa na makita tayo ng mga ahente. At yung nangyari, ngayon, direkto ahente na tayo. So makikita natin yung mga display natin kung magkano ba yung worth na nakuha nito or magkano ba yung mga kukunan nito. Gaya ng mga chichirya or mga curls. Makita din natin dito sa loob yung mga kape. Pag kape talaga medyo malaki yung puhunan na maaring gamitin natin dito. Kailangan kasi pag kape mga kanabuhay, kumpleto talaga yung mga stocks mo. Kasi yung mga customers natin hindi naman pare-pareho yung panglasa niyan. Iba-iba yung mga hinahanap nila na klase ng mga kape. Okay, so makikita natin dito sa taas, sari-sari yan. Sari-sari yung mga display natin dyan. Oo. At dito sa loob, makikita mo din yung sari-sari na display ng mga sabon, Sunrocks, diaper. So makikita natin dito sari-saring mga display. At saka ito, medyo malaki din yung puhunan na maaaring gamitin pag ganito mga canned goods o mga dilata. Yan. So makikita natin dito, bumibili si Sir ng mga canned goods. Hey, so punta tayo dito sa likod mga kahanap buhay. Ito. So, kaninang umaga, maraming bumibili o bumili ng mga items yan. Kalat-kalat na naman yung mga display natin. Yan. Sari-sari din mga sabon yung kailangan nating i-purchase. So, lahat ng mga sabon na yan, mga kahanap buhay, meron talagang mga ahente yan. So, makikita natin, mas mura yung mga presyo niyan. Dapat, kung gusto mo maging wholesaler sa store mo, dapat direct ka sa mga ahente. So, paano ka ba makikita ng mga ahente na yon? So, perfect talaga yung ginawa na strategy ni Ma'am Souls Ganang Buhay. Kasi nag-purchase siya, konti-unti, mga display. Nung bandang huli, napansin ng mga ahente yung mga display na yon. So, perfect talaga yung strategy ni Ma'am Souls na ginawa niya. Kaya kung ikaw gusto mo magsimula ng grocery store, perfect talaga yung gawin natin o sundin natin yung mga strategy ni Ma'am Souls na ginawa para makahanap tayo o makaput up tayo ng mga ahente na direkta tayo na makakakuha ng mga stock na iyon. Kasi pag magsimula ka, tsaka zero pa yung mga ahente mo, talagang wala ka talagang maabot nun. So, magkano ba talaga yung dapat maging puhunan na pagiging grocery wholesaler store? So, nang naalala ko, di ba yung kanina pinag-usapan natin, yung 700k yung nilagay dito sa store. Tsaka nakita natin na talaga maluwag pa. So, ginawa ni Ma'am Souls Ganang Buhay ay dinagdagan pa. Yun ang 700k. So, ito nung nangyari sa store natin. Medyo napuno siya ng konti. Yun lang, konti lang talaga yung naidagdag. At makikita natin ngayon, punong-puno na yung store natin. Hindi natin alam kung 1.4 pa ba yung puhunan nito. Hindi pa natin na-inventory talaga yung store natin. Pero makita natin na unti-unti talaga na puno na yung store natin ngayon. So, ano po ba dapat ang mga basic purchases kung nag-uumpisa ka pa lang sa pagnenegosyo ng grocery store? Okay, so makikita natin dito mga kahanap buhay. Section ito ng mga biscuit. Makikita natin dito sa taas, mga popcorn yan. Short popcorn. Okay, dito naman sa kabila yung mga Chili Ace. Yan yung mga basic na hinahanap ng mga tindahan ng mga store. Yan, karamihan na hinahanap yan ng mga customer. Dito naman sa taas yung mga Dutch Mill. Yan yung mga iba ng mga items namin dito sa store. So dito naman sa harap yung mga alcohol. Nakaseparate talaga yung mga items na yan para mas madali silang hanapin ng mga customer. So dito naman sa kabila, itutur ko kayo kung ano ba yung mga laman dito. Biscuit din dito mga kahanap buhay. Dito sa taas, iba-iba yung mga items na yan.
O sa taas, mga downy. Yung mga galon, mga dato puti. Yung kadalasang hinahanap ng mga customer natin. Dito naman sa likod, mga cup noodles, saka mga noodles. Makikita natin dito sa taas, mga pansit canton, mga noodles yan. At dito, yung mga kondensada. Saka dito sa baba, mga kandila. Hanggang doon yan. By items din yan. May mga number kasi yung mga kandila. Kailangan talagang naka-arrange yung mga items para hindi na mahirapang maghanap yung mga customer. Yun yung dapat natin gawin. Ito naman sa taas, mga downy. Yung mga nakasabit. Yan. Mga dato puti. Yung mga silver swan. Mga UFC ketchup. Diyan sila sa taas nakalagay. Okay. So, dapat makakahanap buhay, maximize natin yung mga space sa store natin. Kung makita natin na mga maluwag pa sa taas, nakita natin dito yung mga space namin. Maraming nakasabit. Kasi maliit lang yung store namin. Kaya kailangan i-maximize talaga yung mga stock. Ilagay sa taas. Tsaka yung pag-display talaga mga kahanap buhay is hindi lahat marami. Kailangan paunti-unti lang para lahat ng items i-display mo. Kasi mga maliit lang yung space dito sa store. Dito naman sa candy section, is kailangan na meron kang mga stock kahit paunti-unti. Kasi hinahanap din yung mga customers yan. Kahit konti lang, basta meron kang stock. Yan, makikita natin dito na section, puro candy yan. Hanggang dito sa likod. Yung mga pangtindahan talaga yan mga kanabuhay. Kailangan din mga kanabuhay na i-check natin palagi pag nagdi-display tayo ng mga canned goods or lahat ng items na meron tayo sa store natin kasi hindi natin mamamalayan na baka expire na yun. Kaya tignan natin mabuti kung ano ba yung mga expiration nito at ano yung mas mabilis ma-expire, ilagay natin sa harap. Kung nakita natin ngayon mga kahanap buhay ang display ng wholesaler store na 1.4 million. At binigyan ko rin kayo kanina ng mga tips kung paano ba magsimula o ano yung mga strategy na kailangan yung gawin kung magsisimula pa lang kayo ng wholesaler grocery store. At paano ba kailangan gawin yun, yung mag-display muna kayo ng paunti-unti para makita kayo ng mga ahente o direct to ahente na kayo para mas maganda yung kita nyo doon. So mga kahanap buhay, sa susunod na vlogs ko, ipapakita natin doon kung paano ba tayo mag-markup ng mga price ng mga wholesale price ng mga items natin. Saka makikita natin dito kagaya ng mga candy, mga canned goods, or mga shampoo. So paano ba natin yun gagawin? So makikita nyo yun mga hanap buhay sa susunod na vlogs natin. Time break po muna mga kahanap buhay si Manager Bio dahil may hinahanap siyang mga papeles para makabayad po tayo sa isang ahinti dito, SYL. Lagi ko na lang na-expose yung SYL. So, sinisingil mo si Manager? Yes, ma'am. Ayan. Manager, naka-check ka na? Hindi pa na-checkehan ni Manager Bio, mga kagandang buhay, ang ahinte. At ang assistant naman ni Manager Bio ay busy din sa mga customers. Ayan, si MJ na maganda. And of course, meron po tayong CCTV watcher kasi mula nung ang daming mga shoplifter, mga kagandang buhay, ay meron na tayong nilagay dito na watcher talaga ng CCTV natin. Kahit kulang po ang inyong tauhan sa grocery store nyo, huwag pong kalimutan talaga na maglagay talaga ng CCTV watcher. Kasi para aware po ang mga pumapasok sa store na nire-review po namin ang aming mga CCTV para makita sila. Pwede nating madakip agad pag nakita natin na nagpasok sila sa kanilang bag. So, ma-inquest kaagad natin mga kagandang buhay. Kulong kaagad yan sila. So, ingat-ingat din po dahil yung iba pong mga grocery store hindi nakikita na may CCTV talaga na watcher. Dahil minsan yung mga monitor nila nasa loob po ng mga opisina. Pero as long na kami, maliit lang yung aming store dito. Wala kaming opisina. So, si Angeline. So, hi ka naman, Angeline. Ayan, magkapatid po sila ni MG. Si MG po ay, ilang years ka na sa akin, G? 5 years na si MG. Pero si Angeline, ilan pa lang? 1 year pa lang kasi nag-aaral pa noon si Angeline. So ayan, yung ahinti natin, napakapugi.
Ahente, wala ba kaming ano dyan, mga free goods? Wala pa daw. Oh, Manager Bio, akulitin mo sila, lahat ng mga ahente ha. Kasi dapat may free goods sila sa atin yung magde-December na. Hindi sila makakauwi pag wala silang bibigay. Yan. So, huwag mo i-release yung cheque. Joke lang. So, ito po yung manager natin. Ito po talaga katindi ang kanyang mga obligasyon. So, hindi na po ako yung mga nag-change ng aming mga price. Pagdating po ng may increase, kasi dapat mapagbantay ka po kung ano yung mga nag-increase dahil baka di mo na monitor at nag-increase na pala, hindi pa nataasan yung presyo. So, ganito po kasilan ang mga negosyo nating grocery. Maraming items po, mga kaganang buhay, at mainit din po ito sa BIR. So, dapat nakabangga po yung ating mga purchases sa ating sales para po wag po tayong mapinalty. Kasi taxable po lahat ang ating mga items pag grocery po ang ating negosyo. So, ang iba natatakot po eh. Oh, no! So, kailangan lang talaga wag matakot dahil yung purchases mo, ibabangga mo kung magkano lang ang income mo doon sa purchases mo na yun lang ang babayaran mo sa BIR. Yung income mo lang po, mga kaganang buhay. So, ayan, si Manager Bio, at magche-check siya muna. Ito sa bag niya dahil inaasahan po talaga natin siya na kahit sa mga pag-issue ng cheque siya na. Kasi yayaman bigla to pagka niloko niya ako. Huh? Kasi siya po may hawak ng cheque, pwede niya pong tsekihan yung sarili niya at i-withdraw yung pira natin. Di ba, boss, no? Kasi mahirap pong ipagkatiwala yung cheque natin dahil dyan po lahat ang puhunan ng ating store. So, kung hindi po natin trusted talaga ang mga tao natin, wag po nating ibigay yung ating cheque dahil pwede po nilang malagay yan sa account nila at yayaman na si Manager Bio kaagad. No? So, kausapin po natin si MJ. MJ, ano ba yung mga naitutulong mo dito sa store kay Manager Bio? Ano bang function mo rin? Sa akin po, nagka-cashier po ako. Tapos minsan kapag may mga ahente po or mga delivery po, yan po. Ako po yung nag-check minsan. At sa mga ano naman po, kapag may mga ahente naman po na dumating, na pinapaparma ko po sila sa libro. Ayan, tapos kapag, sa purchase? Sa pag-purchase po, kapag may nagbo-booking po, minsan ako rin po yung umu-order. Tapos sa mga display? Sa mga display din po, tumutulong rin po ako. Halimbawa po sa mga chichirya. So, katulad po ng mga onion rings, mga wishi, tapos kahit sa mga shampoo po, tumutulong rin po ako sa pag-display. So, sanay ka na talaga sa grocery, no? Medyo. Ayan. So, pero, opo. Malaki talaga itong kaalaman mo rin para baka maging negosyante ka rin sa bandang huli. No? Kaya na. Kaya nang makipag-deal sa mga pogi at minsan mabait, minsan masungit rin na mga ahente. So, kaya na mag-deal ng mga orders. Opo, hindi ba mahirap mag-order sa mga ahente? Hindi naman po. Kung ano lang po yung mga kulang po dito, yun lang po yung in-order ko. Paano mo binabantayan yung mga yung mga tumataas na mga items? Chine-check ko po yung price nila kung may tubo pa ba tayo or wala na. So kapag medyo wala na po tayong tubo, so medyo tinataasan lang po ng konti. Nagsasabi rin naman ng mga ahente? Opo, nagbibigay po sila ng mga price list. So lahat ng ahente ngayon, dahil bear na, umingi ka ng mga freebies ha. Kasi dapat ganun talaga, tumatawa na yung ahente natin. Freebies ya. Ihingi ka para at least magamit din natin para sa inyo. So, kamusta naman yung mga chichirya natin galing na Maynila? Yung mga, saan ba yung ating mga movie? Ito pala, Mas mabenta po yung mga movie na yan. Anong pas moving dito? Yung caramel po na movie, yung mga piwi. So, mabenta rin po yan sa mga customers po natin. Yan po kasi yung talagang hinahanap po nila. Gustong-gusto po kasi ng mga bata. Kasi walang MSG o yung mga bitchin. Opo. O piwi, may bitchin yan. Movie. Yung movie, yung chocolate. Richie, yun ang So next time, mag-order din tayo ng loaded. Nailala mo pa ba yung loaded na yun? Opo. Mabili din ba yun? Opo, sa mga bata, mabili din po. Marami pong mga customer na bumibili din po nito. So ano masasabi mo, Jay, sa negosyong grocery? Nakakalaban ba tayo sa presyo? Opo.
May tubo naman po. Marami po mga customer din na bumibili. Oh, ayan, si manager at saka busy yan. Oh. Ay mga kanap buhay, so sinisingil na tayo ng ahente natin sa Yakult. Siya pala yung nag-deliver ng Yakult dito sa store natin. So makikita natin. 30 case. So yan lang muna yung kinuha natin para hindi mabiyo. Kawawa naman kasi yung mga ahente natin pag mabiyo yung stock natin kasi binabalik natin sa kanila. So yung makukuha lang natin muna yung madali maubos. Siguro mga 1 week lang ubos na yung 30 case na yan. Bakit walang free? Sa Boracay may free yung namin to, 90. Iba man doon ng Boracay. Iba yung nagde-deliver daw doon. So baka next time meron ng free. Anong kaganapan ito, Manager Bio? Kasi huli lang nakita yung mga BO. Mga champion. Tapos na kasi silang magpalit ng mga BO, kaya sa susunod na lang palitan itong iba na mga BO. Tapos na kasi kanina, hindi nila napansin. Pero pag ganito na mga BO, pwede pa naman ito ibenta. Hindi pa naman sira kasi sa gitna lang yung hati. Okay no. Yung mga food lang yung ibabalik natin ng mga items. So, bayaran na natin si boss. Pag dumating yung mga stock natin, i-deliver ng mga ahente natin, i-check natin yung mabuti yung mga items kung goods ba talaga or merong mga sira. Ito si boss, pumunta siya ngayon. Boss, kompleto ba yung delivery nyo? Yes ma'am, yes ma'am. Kompleto ma'am, nandiyan nakita nyo naman. Tapos regarding sa BO natin, yung hand carry natin sa Champion Bar is ingatan natin wag ibagsak. Kasi pag na-BO yan, talo tayo dyan. Kasi balik sa kampanya is mahirap na kasi 0.5% lang yung natin, yung BO natin. So, ingatan natin yung pag-handle ng items natin para wag siya masira. Madali kasi masira yung mga bar pag binagsak. Yung iba kasi mga BO, mga customer na mga makukulit na mga customer. Oh no! Di maiwasan talaga, no? Meron talaga. Pag kumuha sila ng items, meron na sa taas, kukuha pa sa baba. Yun. Yun yung karamihan na babali. Oo. Nababali yung mga stock. Fast moving na ito? Yeah, fast moving yung mga yes ma'am, fast moving yung champion natin ma'am. Lalo na sa bar ma'am, yung long bar natin. Mabilis na yung maubos. Ito yung karamihan na hinahanap ng mga customer. Yung hindi na siya mabinta, pwede natin palitan yan. Pwede na ibalik to kasi durog-durog na. So makikita natin ngayon mga kahanap buhay, wala tayong display na bigas. So yung gagawin natin, pupunta muna kami ni Ma'am Sol doon sa mga kabilang store. Titignan natin kung meron ba silang mga stock doon na bigas para makakuha tayo ng mga bigas na ibebenta natin. Kasi 3 days pa bago dumating yung mga stock ng mga bigas natin. So sayang din yung tubo. Kasi walang mabibili yung mga customer natin. Kawawa naman sila, walang makakain pag walang bigas. Okay, so ganun po talaga kailangan gawin natin pag may negosyo tayo. Pumunta tayo sa kabilang store para kumuha ng ibang stock. Ganun din sila, pumunta rin sa store pag wala silang stock. Vice versa lang pag magnegosyo tayo. Yes, mga kahanap buhay. So kasama sa trabaho natin bilang manager yung pagbayad ng bigas na pinorchase natin kanina dito. So tara, magbabayad na tayo. So hintayin muna natin si boss kasi nagtitinda pa siya ng bigas. So marami namang bumibili talaga ng mga bigas. Yung magandang negosyo, yung ganitong klase, mga kahanap buhay. Mga kahanap buhay, videographer ko si Sol's Gandang Buhay. So magbabayad na tayo. Okay. So magbabayad na kami, boss. Good morning!
Ito po yung ating supplier. So, tulungan po kaming mga negosyante. 250 bags lang, boss? Oo, 250 lang dahil hindi kaya ng truck. So, balikan na lang yung iba. Balikan na lang yung iba. So, full yung ibabayad namin sa 300? Oo, ma'am. Sige. So, may sumada dito si Manager Bio. So, ayan. So, ganito po kami mga kagandang buhay. Pag naubusan po kami ng bigas, takbo po kami sa aming mga kapwa negosyante. Yan, tinubuan kami ng konti ni boss. Para matubuan din natin ng konti din. Para magkapera tayo lahat. Para sama-sama po tayo magkapera. Yeah! So, may darating ka pa? Oo, ma'am. Mga bukas pa, ma'am, ng madaling araw. Antiki pa. Antiki pa. Kasi kami, yung supplier namin ni Manager Bio, sa Friday pa. So, wala nang laman ang store ni Manager Bio, kaya purchase kami sa'yo. Sunod naman, ako naman ang purchase sa kanya. Oo, ganun lang. Ayan. So, bukas, busy na kami dahil darating ang itlog. So, medyo kulang ng pambayad si Manager Bio. May balance kami konti. Tapos mamaya, pag naka-sales kami sa store, I think mga 32K ang namin. Konti lang, boss. Huwag ko nang tsikehan. Okay. Mamaya na lang, ihatid dito ni Manager Bio. Sige, ma'am. Huwag nating istorbuhin, no? Huwag nating istorbuhin si Manager Bio. Pumupugi talaga siya ngayon. At na-miss siya ng kanyang mga subscriber. Oo. Follow nyo na siya, guys. Oo, yan. Subscribe. Subscribe din. Para sa bigasan, no? Oo. Para may mga idea kayo na sa trabaho ni Sir. Ma-motivate natin ng iba, lalo na may OFW na magnegosyong bigasan. 90. Kahit pakunti-kunti lang, at least, 90, oh. steady siya. Yan. Okay, so mga kahanap buhay, interviewin muna natin yung nag-supply sa atin ng bigas ngayong araw. So, boss, paano ko ba nagsimula magnegosyo ng bigas? Unang-una, ang gawin natin, hanapin muna yung mga supplier, yung sa mga rice mill. Ganon tayo yung tinatawag na canvas. Kakanvas tayo para kung saan yung mura, doon tayo kukuha. Halimbawa sa Mindoro, Antique, Capiz, dapat may mga contact tayo dyan. Okay, magandang taktika yung ginagawa ni Sir, no? So, ngayon nakapag-umpisa ka na, boss, ng pagbibigasan. So, anong masasabi mo sa negosyo na ito? Sa bigasan, maganda yung kita niya. Kasi dati, OFW din ako. So, 5 years ako doon. So, naisip ko na what if pag-uwi ko ng Pinas, for good ako, kahit sa konting halaga, makapagsimula ako. So, yun. Hanggang nagsimula ako sa maliit na puhunan, nasa 200,000. Ngayon, ito na siya, malaki na siya ngayon. Sa 1 year na pagsisikap namin. So, makikita nyo mga kahanap buhay, no? Isa pala siyang OFW dati. So, kahit konti lang na puhunan, pero napalago niya dahil sa ganda ng mga taktika na ginamit niya sa pagninegosyo. Oo, tama. Okay. Kita nyo ba yung pera na ito? Ito yung babayad natin kay Sir sa pinorchase natin na 300 bags na rice kanina. So, Sir, yung 300 bags na ba yung, magkano ba yung posible na kita? Sa 300 bags, konti lang yung kita dahil hindi naman tayo parehas lang tayo ng lugar. Tsaka magkaibigan tayo, pwede din ako bibili siya sa susunod. Mga 10 lang, mga 20, ganon. At least, kahit konti-konti siya, volume naman yung kuha nyo. Yun. So, pag ako rin kumuha sa inyo, volume din, bigayan lang, kumbaga. Yun yung maganda sa negosyo, mga kahanap buhay. Yung nagbibigayan talaga. Bibigayan. Hey, Sir. Ito yung resibo. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sige, ma'am. Sana mas lalawak pa yung natin, pagsasamahan natin. Sir, kunting message sa mga OFW kasi OFW ka rin dati. Oo. Sa mga OFW dyan, huwag kayong magastos masyado dyan sa ibang bansa. Dahil hindi habang buhay, dyan tayo sa abroad. Oo. At saka mas maganda na dito tayo sa ating bansa,
maghanap buhay. Parehas din naman. Doon, nangungulila tayo doon sa ating mga pamilya. Mas maganda dito. Kahit pakunti-kunti lang yung kita, at least kasama natin yung pamilya natin. Thank you sir. Thank you Okay, din. sige, ma'am. Motivational na message. So salamat po sa panunood mga kahanap buhay. Sa susunod na vlogs natin, ipapakita natin doon yung pagpresyo natin ng mga items natin.